Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito ang inyong lingkod, ang inyong kasama sa bawat paglalakbay ng puso. Sana po ay nasa isang komportableng kalagayan kayo, handa ng buksan ang isipan at damdamin para sa isang panibagong kwento. Sabi nila, ang pinakamatinding pagsubok sa isang tao ay dumarating kapag siya ay nag-iisa at naliligaw sa dilim ng kalungkutan. Paano kung sa gitna ng iyong paghahanap ng liwanag, ang akala mong anghel na tutulong sa'yo ay siya palang may dalang mas malalim na kadiliman? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Sinag sa unang kabanata ng ating serye, Hacienda de Luz. 3:00 ng madaling araw. Para kay Sinag Montelirio, ang oras na ito ay hindi na hudyat ng mahimbing na tulog, kundi simula ng isang pamilyar na digmaan. Ang katahimikan sa malawak na Hacienda de Luz ay binasag ng isang tunog na sabay-sabay na sumusugat sa kanyang puso at pandinig. Iyak. Hindi lang isa, kundi tatlo. Si Miguel, na may pinakamalakas na boses, na tila ba dala ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga baga. Si Gabriel, na mas mahina, ngunit puno ng hinanakit. At si Rafael, ang bunso, na ang yak ay parang isang desperadong pagsusumamo. Bumangon si Sinag mula sa kama, ramdam ang pagod sa bawat himaymay ng kanyang katawan. Ang malaking kama na dati para sa kanila ng kanyang yumaong asawang si Clara ay tila naging isang malawak na disyerto. Ang espasyo sa tabi niya ay malamig, isang paalala ng lahat ng nawala sa kanya. Sandali lang mga anak, parating na si Papa. Bulong niya sa hangin. Ang boses ay paos dahil sa kakulangan sa tulog. Sa nursery, ang eksena ay purong kaguluhan. 3 duyan, 3 sanggol na hindi mapatahan. Sinubukan niyang kargahin si Miguel habang tinatapik-tapik ang duyan ni Gabriel. Ngunit lalo lang lumakas ang kanilang mga iyak. Kinuha niya ang bote ng gatas, ngunit naitapon niya ito sa pagmamadali. Ang gatas ay kumalat sa mamahaling Persian carpet. Napapikit si Sinag at napasuntok sa pader. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding pakiramdam ng kabiguan. Isang respetadong business tycoon, isang lalaking kayang patakbuhin ang isang multimilyong kumpanya, pero hindi niya magawang patahanin ang sarili niyang mga anak. Clara, anong gagawin ko? Halos pabulong niyang tanong, nakatingala sa kisame na parang doon ay makikita niya ang kasagutan. Hindi ko kaya ito mag-isa. At sa gitna ng kanyang desperasyon, isang boses ang kanyang narinig mula sa pintuan. Malambing, mahinahon, at puno ng pag-aalala. Sinag, mahal? Nakatayo roon si Mahalina Valderrama. Perpekto pa rin kahit sa 10 oras ng gabi. Nakasuot ito ng isang simpleng silk robe, ngunit sa mga mata ni Sinag, para siyang isang anghel na bumaba mula sa langit. May dala itong tray na may mainit na kape at pagkain. Narinig ko ang yak ng mga bata. Nag-alala ako sa'yo, sabi nito. Maingat na inilapag ang tray sa isang mesa. Lumapit ito sa kanya at marahang hinaplos ang kanyang likod. Ako na ang bahala rito. Sige na, magpahinga ka na muna. Ang simpleng haplos na yon ay parang isang mahika. Gumaan ang pakiramdam ni Sinag. Ang bigat na kanina pa nakadagan sa kanyang dibdib ay tila nabawasan. Tiningnan niya si Mahalina, maganda, maunawain, at laging nandyan para sa kanya simula nang mawala si Clara. Siya ang liwanag sa madilim niyang mundo. Salamat Mahalina, hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka. Sinsero niyang sabi. Ngumiti ito ng matamis. Wala yon. Para saan pa't magiging asawa mo ko? Ngunit kahit si Mahalina ay nahirapang patahanin ang tatlo. Tila may hinahanap ang mga sanggol na hindi nito kayang ibigay. Sakto namang bumukas muli ang pinto. Isang babaeng payat, simple ang kasuotan, at may bahid ng kaba sa mukha ang pumasok. Ito si Dalisay Mercado, ang bagong yaya na nirekomenda ni Manang Luningning.
ang kanilang matagal ng kasambahay. Unang araw niya sa trabaho. "Senyorito, narinig ko po ang mga bata," mahinang sabi ni Dalisay. Ang mga mata ay nakatuon sa mga umiiyak na sanggol. Si Mahalina ay tiningnan siya mula ulo hanggang paa, isang mabilis na sulyap na may halong pagmamaliit. "Kaya na namin dito, bumalik ka na sa kwarto mo." Ngunit bago pa man makatalikod si Dalisay, lumapit na ito sa duyan ni Rafael. Mayroon siyang ginawang mahinang himig, isang kantang bayan na tila pamilyar, ngunit hindi maalala ni Sinag kung saan narinig. Kinuha niya si Rafael at inilapit sa kanyang dibdib, marahang tinatapik ang likod. Maya-maya, ang iyak ni Rafael ay napalitan ng mahinang pagsinok, hanggang sa ito'y tuluyang humimbing. Sunod niyang pinuntahan si Gabriel, at pagkatapos ay si Miguel. Ang paraan ng kanyang pagkarga, ang ritmo ng kanyang pagtapik, ang himig na kanyang inaawit, lahat ay may dalang kakaibang kapayapaan. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang maingay na nursery ay napuno ng katahimikan. Tatlong maliliit na anghel ang mahimbing na natutulog sa kanilang mga duyan. Napanganga si Sinag, maging si Mahalina ay natigilan, hindi makapaniwala sa nasaksihan. Lumapit si Sinag kay Dalisay na ngayon ay inaayos ang kumot ng mga bata. "Paano mo ginawa yon? You're a miracle worker." Isang mahiyain na ngiti ang sumilay sa labi ni Dalisay. "Sanay lang po, senyorito, at siguro po, nararamdaman nila kapag may tunay na pagmamahal ang humahaplos sa kanila." Tumango si Sinag, puno ng pasasalamat at paghanga. Sa wakas, makakatulog na siya ng mahimbing. Sa wakas, mayroong isang taong tunay na nakakaintindi sa pangangailangan ng kanyang mga anak. Nang tumalikod si Sinag para pasalamatan din si Mahalina, napansin niya ang isang panandaliang pagbabago sa mukha nito. Ang matamis na ngiti ay naroon pa rin, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. May isang kislap doon, isang kislap na hindi mabasa ni Sinag. Inis? Selos? Mabilis din itong nawala at napalitan ng dati nitong maamong ekspresyon. Marahil ay guni-guni lang niya yon dahil sa pagod. "Sige na, mahal, matulog ka na. Kami na ni Dalisay ang bahala dito," sabi ni Mahalina. Tumango si Sinag at naglakad palabas ng kwarto, dala ang isang bagong pag-asa. Tila unti-unti nang bumabalik ang kaayusan sa kanyang buhay. Ngunit nang nasa may pintuan na siya, handa nang isara ito, narinig niya ang boses ni Mahalina. Ang boses na yon ay iba. Nawala ang lahat ng lambing at pag-aalala. Ito ay malamig, matigas, at puno ng pagbabanta. "Huwag mong isipin na sapat na yan para makuha ang loob ng amo mo." Para kay Dalisay, ang bawat araw sa Hacienda de Luz ay parang isang panaginip. Ang sahig na marmol ay mas makintab pa kaysa sa salamin sa luma nilang bahay. Ang mga bintana ay sinlaki ng mga pinto, at ang hardin sa labas ay parang isang paraiso na sa mga libro lang niya nakikita. Laking pasasalamat niya sa Panginoon at kay Man ng Luningning para sa pagkakataong ito. Isang trabahong marangal at higit sa lahat, ang alagaan ng tatlong anghel na agad niyang minahal na parang sarili niyang mga anak. Ngunit sa kabila ng lahat ng ganda, may isang bagay na bumabagabag sa kanyang isipan. Isang alaala mula sa kanyang unang gabi. Ang malamig na boses ni Senyora Mahalina. "Huwag mong isipin na sapat na yan para makuha ang loob ng amo mo." Ang mga salitang yon ay paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya. Sinubukan niyang isantabi iyon, iniisip na baka dala lang iyon ng pagod o pag-aalala ng senyora. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang maliit na bulong ng pagdududa sa kanyang puso ay unti-unting lumalakas. Isang hapon, habang abala si Dalisay sa pagpapatulog kay Rafael, biglang humagulgol si Miguel sa kabilang duyan. Si Senyorito Sinag ay nasa opisina nito sa syudad. Siya at si Mahalina lang ang naiwan kasama ang mga bata. Nakita ni Dalisay ang pagkunot ng noo ni Mahalina na nooy nagbabasa ng isang fashion magazine.
Isang mabilis na iritasyon ang gumuhit sa maganda nitong mukha bago ito napalitan ng isang pilit na nangiti ng mapansing nakatingin si Dalisay. Nako, ang baby Miguel. Naglalambing na naman, sabi ni Mahalina sa matamis na boses. Ngunit nang akmang lalapitan ni Dalisay ang umiiyak na sanggol, nakita niya ang isang kilos na nagpatindig ng kanyang balahibo. Sa isang saglit, sa pag-aakalang hindi siya nakikita dahil abala siya kay Rafael, ang mukha ni Mahalina ay nagbago. Ang nangiti ay naglaho na parang bula at napalitan ng matinding pagkainis. Mabilis nitong itinakip ang mga palad sa kanyang magkabilang tainga at napapikit ito nang mariin na para bang ang iyak ng sanggol ay mga karayom na tumutusok sa kanyang ulo. Napatigil si Dalisay. Ang imahe ay tumatak sa kanyang isipan. Ang totoong reaksyon, hindi ang pag-arte. Kasing bilis ng pagbabago nito, bumalik din sa dati ang mukha ni Mahalina nang mapansin nitong siya'y nakatingin. Agad nitong ibinaba ang mga kamay at pinalitan ng ekspresyon ng pag-aalala. "Hay, kaawa-awa naman ang prinsipe ko," sabi ni Mahalina at mabilis na lumapit kay Miguel. Ngunit ang kanyang mga kilos ay nagmamadali. Medyo magaspang. Tila isang obligasyon na kailangan na lang tapusin. Dahan-dahang lumapit si Dalisay matapos siguraduhing mahimbing na ang tulog ni Rafael. "Ako na po, senyora," alok niya ng mahinahon. Walang imik na ibinigay ni Mahalina ang sanggol sa kanya. At sa mga bisig ni Dalisay, sa ilalim ng kanyang malambing na himig, unti-unting kumalma si Miguel. Nakatayo lang si Mahalina sa isang tabi. Nakatingin, na may ngiti sa labi. Ngunit alam na ni Dalisay, hindi lahat ng nakikita niya ay totoo. Kinabukasan, habang nagtutupi siya ng mga damit ng mga bata sa may hardin, narinig niya ang boses ni Mahalina mula sa veranda. Nagsasalita ito sa telepono. Ang boses nito ay hindi na matamis. Ito ay mababa, galit at puno ng pagkainip. "Ano? Hindi pa pwede? Kailangan ko na ang pera, Brando. Nauubos na ang pasensya ko." Narinig niyang sabi nito. Sumilip si Dalisay mula sa likod ng isang malaking halaman. Nakita niya si Mahalina na paikot-ikot, tila isang hayop na nakakulong sa hawla. "Basta bilisan mo. Konting tiis na lang. Malapit nang matapos ang plano. Huwag kang papalpak kung ayaw mong pareho tayong lumubog." Pagpapatuloy nito bago biglang ibinaba ang tawag. Huminga ito ng malalim. Ipinikit ang mga mata at nang muli itong dumilat, bumalik ang kalmadong si Mahalina na kilala ng lahat. Para bang walang nangyari. Nagtago si Dalisay. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Pera? Plano? Sino si Brando? Ang mga tanong ay bumuo ng isang madilim na ulap sa kanyang isipan. Ang kanyang pag-aalala ay tila nabasa ng matalinong mga mata ni Manang Luningning. Nang magsalubong sila sa kusina, nakita ng matanda ang balisa sa kanyang mukha. Inabutan siya nito ng isang basong tubig. "Huminahon ka, Hija," sabi ni Manang Ning sa mahinang boses. Ang mga pader sa bahay na ito ay may mga tainga at ang hangin ay may dalang balita. Tumingin si Dalisay sa matanda. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong. Ngumiti si Manang Ning ng isang malungkot na ngiti. "Tandaan mo ito, Dalisay. Sa bahay na ito, hindi lahat ng kumikinang ay ginto." Huminto ito at tinitigan siya ng diretso sa mata. "Mag-ingat ka sa mga inaakala mong kakampi mo." Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Dalisay. Isang babala. Isang kumpirmasyon na ang kanyang mga pagdududa ay hindi bunga ng kanyang imahinasyon. Ang hapon ding iyon ang nagbigay sa kanya ng pinakamatinding takot. Nasa nursery sila, naghahanda ng gatas para sa mga bata. Si Mahalina ay nagpumilit na tumulong marahil para ipakita sa ibang kasambahay na siya ay isang hands-on na madrasta. Habang hawak niya ang bote ng medyo mainit na gatas, biglang tumunog ang kanyang telepono. Sa pagmamadali nitong kunin iyon,
Mula sa kanyang bulsa, naisagin niya ang bote. Gumulong ito sa mesa at ang mainit na gatas ay tumapon, diretso sa direksyon ng playpen kung saan naglalaro si Gabriel. Ay! Tili ni Mahalina, ngunit nanatili lang siyang nakatayo. Gulat. Walang pag-aalinlangan sumugod si Dalisay. Ginamit niya ang kanyang braso para salagin ang bote bago pa man ito tuluyang bumagsak sa loob ng playpen. Tumalsik ang mainit na likido sa kanyang balat at naramdaman niya ang matinding paso, ngunit hindi niya iyon ininda. Ang tanging mahalaga ay ligtas si Gabriel. Diyos ko! Sigaw ni Mahalina, ngunit ang tono nito ay mas nagulat kaysa nag-aalala. Agad na binuhat ni Dalisay si Gabriel palayo sa playpen. Tinitiyak na walang kahit isang patak ng gatas na tumama rito. Nang masiguro niyang ligtas ang bata, saka lang niya naramdaman ang matinding hapdi sa kanyang braso. Namumula na ito at medyo namamaga. Anong nangyari dito? Isang awtoritatibong boses ang pumuno sa silid. Si Manang Luningning, na naalarma sa sigaw, ay mabilis na pumasok. Nakita niya ang basag na bote sa sahig, ang natapong gatas, at ang namumulang braso ni Dalisay. Manang! Muntik nang mapilayan si Baby Gabriel. Agad na salaysay ni Mahalina, ang boses ay puno ng pagkadrama. Mabuti na lang at mabilis si Dalisay. Naku Dalisay, salamat sa'yo. Nasaktan ka ba? Lumapit si Mahalina at hinawakan ang braso ni Dalisay. Ngunit ang paghawak nito ay tila walang pakiramdam. Isang kilos na para lang masabing ginawa niya. Si Manang Luningning, gayon pa man, ay hindi tumingin kay Mahalina. Ang mga mata niya ay diretso sa namumulang balat ni Dalisay. Halika, gamutin natin yan, sabi ng matanda sa kalmadong boses. Kinuha niya si Gabriel mula sa mga bisig ni Dalisay at ibinigay sa isa pang kasambahay na kararating lang. Dalhin mo muna ang bata sa sala. Habang ginagamot ni Manang Ning ang kanyang paso sa kusina, nanatiling tahimik si Dalisay. Masakit ba? Tanong ng matanda. Tumangulang si Dalisay, ngunit hindi ang paso ang pinakamasakit para sa kanya. Ang masakit ay ang larawan ni Mahalina na nakatayo lang, walang ginawa, habang ang sanggol ay nasa bingit ng kapahamakan. May mga bagay na kailangan mong makita para maniwala ka. Bulong ni Manang Ning, na tila nababasa ang nasa isip niya. Ngayon, nakita mo na. Kinagabihan, pagkatapos ng hapunan, si Dalisay na ang nag-asikaso sa 3 bata para sa kanilang pagtulog. Si Senyorito Sinag ay umuwi ng pagod at diretso nang nagpahinga matapos kumustahin sandali ang mga anak. Si Mahalina naman ay lumabas, sinasabing may pupuntahang charity event. Para kay Dalisay, ito ang pinakapayapang bahagi ng araw. Siya lang at ang 3 sanggol. Ang kanilang mga tawa at maliliit na ngiti ay sapat na para pawiin ang lahat ng kanyang pagod at alalahanin. Habang pinapalitan niya ng damit si Gabriel, hinaplos niya ang malambot nitong braso. Doon, sa ilalim ng dim na ilaw ng nursery, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang maliit na marka. Itinaas niya ang braso ng sanggol palapit sa ilaw. Hindi ito gasgas. Ito ay bilugan at may kulay ube. Isang maliit, bahagyang naninilaw na pasa. Hindi ito malaki. Halos hindi mo mapapansin kung hindi mo tititigan. Ngunit para sa isang nag-aalaga sa kanila araw-araw, ang bawat pulgada ng kanilang balat ay pamilyar. Nanlamig ang mga kamay ni Dalisay. Kailan pa ito nagkaroon? Wala ito kaninang umaga. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Inalala niya ang mga pangyayari sa buong araw. Sino ang humawak kay Gabriel? At pagkatapos, isang imahe ang malinaw na pumasok sa kanyang isipan. Kaninang hapon, bago ang insidente sa bote ng gatas. Si Mahalina. Hawak-hawak nito si Gabriel ng medyo mahigpit habang sinusubukan nitong patahanin ang bata sa pag-iyak. Iyon lang ang pagkakataon, walang iba.
Tinitigan ni Dalisay ang pasa sa braso ng natutulog na anghel at pagkatapos ay tiningnan niya ang sarili niyang braso na may benda dahil sa pasoy. Ang isa ay resulta ng pagliligtas. Ang isa ay resulta ng ano? Pagkainis? Kalupitan? Ang bulong ng pagdududa na kanina lang ay bumabagabag sa kanya ay hindi na isang bulong. Isa na itong sigaw. Sa isipan ni Sinag Montelirio, sinusubukan niyang buuin ang isang perpektong larawan. Isang larawan kung saan si Mahalina ang sagot sa lahat ng kanyang panalangin. Ang paraan nito ng pagngiti, ang lambing sa boses nito tuwing kinakausap siya, ang pagiging laging naririyan. Lahat ng yon ay mga pirasong pilit niyang pinagdudugtong-dugtong para takpan ang butas na iniwan ni Clara sa kanyang puso. Ang malamig na boses na narinig niya noong unang gabi, siguro ay dala lang ng pagod, sabi niya sa sarili. Ang pagkainis nito sa yak ng mga bata, lahat naman siguro ay nararamdaman yon paminsan-minsan. Pinipilit niyang maniwala sa mga kasinungalingang ito dahil ang katotohanan na baka nagkamali siya ng pagpili, na baka hindi isang anghel ang pinapasok niya sa buhay ng kanyang mga anak, ay masyadong masakit para harapin. Ngunit ang pagdududa, kahit anong pilit mong ibaon, ay parang isang halamang pilit na tumutubo sa dilim. Isang umaga, habang nagkakape siya sa kanyang study, dahan-dahang kumatok at pumasok si Dalisay. Ang dalaga ay hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang mga kamay nito ay magkasalikop sa kanyang harapan, isang senyales ng matinding kaba. "Senyorito, pasensya na po sa abala." Panimula nito, ang boses ay nanginginig. May gusto lang po sana akong ipakita sa inyo." Kumunot ang noo ni Sinag. "Ano yon, Dalisay?" "Tungkol po kay Baby Gabriel." Sa pagkarinig pa lang sa pangalan ng isa sa kanyang mga anak, agad na naging alerto si Sinag. Lumapit si Dalisay at buong ingat na ipinakita ang maliit na braso ng sanggol na karga niya. Itinuro nito ang isang maliit na pasa. Halos hindi ito kapansin-pansin, ngunit naroon ito, isang madilim na marka sa makinis na balat ng kanyang anak. "Nakita ko po ito kagabi," paliwanag ni Dalisay. "Wala po ito noong umaga." Isang matinding kaba ang gumapang sa dibdib ni Sinag. Hinawakan niya ang braso ng kanyang anak. Sino ang gagawa nito? Bago pa man siya makapagtanong, isang boses ang pumutol sa kanilang pag-uusap. "Mahal, anong nangyayari?" Si Mahalina ay pumasok sa silid. May dalang isang ninang ngiti na agad naglaho o nagmasayo nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Sinag. Lumapit ito at nakita ang pasa. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkagulat. "Diyos ko, anong nangyari sa prinsipe ko?" Tumingin si Sinag mula kay Dalisay patungo kay Mahalina, naghihintay ng sagot. Si Dalisay ay yumuko lang, hindi makapagsalita. Si Mahalina naman ay napahawak sa kanyang bibig. Ang mga mata ay biglang napuno ng luha. "Sinag, kasalanan ko yata ito," sabi nito sa basag na boses. Kahapon kasi, habang sinusubukan kong kunin ang laruan niya, sa ilalim ng kuna, sumagi ang braso niya sa kahoy. Hindi ko napansin na medyo napalakas pala. Hindi naman siya umiyak kaya akala ko ay, ayos lang. Patawarin mo ako, mahal. Patawarin mo ako, Baby Gabriel. Napakapabaya kong ina. Ang eksena ay perpekto. Ang mga luha, ang pagsisisi, ang paliwanag na kapani-paniwala. Agad na nakaramdam ng hiya si Sinag. Paano niya nagawang pagdudahan ng babaeng ito? "Shhh! Tama na, Mahalina," sabi niya at niyakap ito. "Aksidente lang yon. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Ang mahalaga ay hindi naman nasaktan ng malubha ang bata." Humarap siya kay Dalisay na nanatiling tahimik. "Salamat sa pag-aalala mo, Dalisay. Pero sa susunod, sa akin mo muna sabihin para hindi tayo nagkakagulo ng ganito." Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bahid ng pagkadismaya.
Tumangulang si Dalisay at tahimik na lumabas ng silid, dala-dala hindi lang si Gabriel, kundi pati na rin ang bigat ng isang katotohanang siya lang ang nakakaalam. Sa kabila ng pagtanggap sa paliwanag ni Mahalina, hindi na mapakali si Sinag. Nang gabing iyon, habang nakatingin sa larawan ni Clara sa kanyang mesa, nilapitan siya ni Manang Luningning, dala ang kanyang gamot para sa alta presyon. "Senyorito, mukhang malalim ang iniisip ninyo," sabi ng matanda. "Marami lang trabaho, Manang." Pagsisinungaling niya. Hindi kumibo si Manang Ning. Inayos nito ang mga gamit sa mesa ni Sinag. Bago muling magsalita, ang boses ay mahina, ngunit puno ng kahulugan. "Ang yumaong Senyora Clara ninyo, matalas ang kanyang pakiramdam. Alam niya kung sino ang tapat at kung sino ang hindi." Tumingin si Sinag sa matanda. Nagpatuloy si Manang Ning, hindi nakatingin sa kanya, na para bang nagsasalita lang sa hangin. "Minsan, senyorito, kailangan mong magtiwala sa nakikita ng iyong mga mata, hindi sa naririnig ng iyong mga tainga." Ang mga salitang yun ay tumama kay Sinag na parang isang malakas na sampal. Magtiwala sa nakikita ng iyong mga mata, hindi sa naririnig ng iyong mga tainga. Ang naririnig niya ay ang matatamis na salita ni Mahalina. Ngunit ano ba talaga ang kanyang nakikita? Isang babaeng mas interesado sa kanyang cellphone kaysa sa mga sanggol. Isang babaeng nagbabago ang ekspresyon kapag akala niya'y walang nakatingin. Isang pasa sa braso ng kanyang anak. Iyon na, ang huling piraso na nagkumpleto sa kanyang pagdududa. Hindi niya maaring isugal ang kaligtasan ng kanyang mga anak. Kailangan niya ng katotohanan. Kailangan niya ng mga mata sa loob ng sarili niyang pamamahay. Kinuha niya ang kanyang telepono at naghahanap sa internet. Discrete security cameras installer. Pagkatapos ng ilang minuto, tumawag siya sa isang numero. "Hello? I need a job done. The highest level of discretion is required," sabi niya sa telepono. Ang boses ay matigas at puno ng determinasyon. 2 araw ang lumipas. Isang team ng mga internet technicians ang dumating at nag-install ng mga maliliit at halos hindi mapansing camera sa nursery, sala, at iba pang mahahalagang bahagi ng bahay. Lahat ay konektado sa kanyang personal na cellphone. Nang gabing iyon, sa isang granding hapunan kasama ang mga malalapit na kaibigan at pamilya, masayang inanunsyo ni Sinag at Mahalina ang kanilang engagement. Ang lahat ay pumalakpak. Si Mahalina ay umiyak sa tuwa. Ipinapakita sa lahat ang kumikinang na diamante sa kanyang daliri. Ngumiti si Sinag at niyakap ang kanyang mapapangasawa. Ngunit sa likod ng ngiting iyon, ang kanyang isipan ay nasa ibang lugar. Nasa mga maliliit na mata na ngayon ay nagmamasid sa bawat sulok ng Hacienda de Luz. Kinabukasan, habang nasa hardin sila ni Mahalina, isang mamahaling kotse ang pumasok sa gate. Bumaba mula rito ang isang lalaking nakasuot ng designer clothes at mayabang ang tindig. "Mahalina, pinsan," bati nito. "Brando, you're here," masayang sabi ni Mahalina. Ipinakilala siya nito kay Sinag bilang kanyang paboritong pinsan. Ngunit habang kinakamayan ni Sinag ang lalaki, napansin niya ang paraan ng pagtingin ni Brando sa paligid. Ang mga mata nito ay hindi mga mata ng isang simpleng bisita. Ito ay mapanuri, tila may sinusukat, tila may hinahanap. Huminto ang tingin nito sa isang sulok ng kisame sa sala, kung saan alam ni Sinag na nakatago ang isa sa mga bagong kamera. Ang tingin ay sandali lang, ngunit sapat na iyon. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa likod ni Sinag. Nagsisimula pa lang ang laro, pero pakiramdam niya, alam na ng kalaban ang kanyang unang galaw. Ang nangiti sa mga labi ni Mahalina Valderrama ay nanatiling perpektong nakakurba hanggang sa ganap na makalabas ng bakal na tarangkahan ng Hacienda de Luz ang sasakyan ni Brando. Ngunit sa sandaling hindi na sila tanaw mula sa mansyon, ang nangiti ay naglaho na parang isang ilusyon. Napalitan ito ng isang matigas
at seryosong ekspresyon. May problema tayo, diretsong sabi ni Brando. Ang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Hindi lumingon si Mahalina. Ang kanyang mga mata ay nakatanaw sa malawak na lupain na malapit nang maging kanya. Ang sabi mo ay ayos na ang lahat. Nagbago ang sitwasyon, sagot ni Brando. Kanina, habang nagkukunwari akong humahanga sa art collection niya, may napansin ako sa itaas ng isang painting sa sulok ng kisame. Isang maliit na butas na hindi dapat nandoon. Nilingon siya ni Mahalina. Ang mga mata ay nanlilisik. Ano kung ibig mong sabihin? Isa itong camera, Mahalina. Isang high-end, pinhole security camera. At sigurado ako, hindi lang yun ang nag-iisa. Ang tangang yon ay nag-install ng mga mata sa buong pamamahay niya. Isang salita lang ang lumabas sa bibig ni Mahalina. Ano? Isang alon ng matinding gulat at takot ang unang humampas sa kanya. Ang lahat ng kanyang pag-arte, ang mga lihim na tawag, ang kanyang tunay na ugali, kapag nakatalikod si Sinag, lahat ba yun ay nakunan? Patay na ba ang laro bago pa man magsimula? Paano? Paano niya nalaman? Halos pabulong niyang tanong, ang boses ay nanginginig sa galit. Dahil ba yon? Sa lintik na pasa na yon, ang OA naman ang yaya na yon. Hindi na mahalaga kung paano, sabi ni Brando. Ang tanong ay kung anong gagawin natin. Pwede nating itigil ang lahat ngayon na... Itigil? Putol ni Mahalina at isang tawa ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tawang walang saya, puno ng pangungutya. Tumingin siya kay Brando na para bang ito ang pinakatangang tao sa mundo. Itigil? Brando, $300 milyong ang pinag-uusapan natin dito. Hindi ako aatras dahil lang sa ilang mumurahing kamera. Nagbago ang takot sa kanyang mga mata at napalitan ng isang mapanganib na kislap. Ang kanyang isip ay tumatakbo ng mas mabilis kaysa sa sinasakyan nila. Ang mga kamera, ang mga mata na nagmamasid, ang mga ito ay hindi pala isang problema. Hindi. Dahan-dahan niyang sabi. Isang tusong ng ngiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Hindi ito problema. Ito ay isang oportunidad. Tumingin sa kanya si Brando nang may pagtataka. Oportunidad? Siyempre, sabi ni Mahalina. Ang boses ay puno na ngayon ng kumpiyansa. Gusto ni Sinag na manood? Bigyan natin siya ng isang palabas. Isang perpektong dula na siya mismo ang magiging pinakamasugid na manonood. Isang dula kung saan ako ang bida at ang dalisay na yon ang kontrabida. Simula ng araw na yon, nagbago ang lahat. Ang bawat kilos ni Mahalina sa loob ng Hacienda de Luz ay naging isang kalkuladong pag-arte. Kapag nasa nursery, alam niyang may kamera sa itaas ng kuna ni Miguel, kaya't kakargahin niya ang mga bata nang may sobrang pag-iingat, hahalikan ang kanilang mga noo, at kakantahan sila ng mga oyayis sa pinakamalambing niyang boses. Sa isip niya, sinusumpa niya ang amoy ng gatas at ang walang tigil na pag-ihi ng mga ito. Ngunit sa labas, siya si Mahalina, ang mapagmahal na madrasta, isang anghel na handang ibigay ang lahat para sa kanyang mga anak. Minsan, habang naglalaro siya kasama si Rafael sa sahig, sinisiguro niyang nakaharap siya sa kamera na nakatago sa isang flower vase. Ngumingiti siya, nakikipaglaro, at tumatawa. Tingnan mo ko, Sinag, sabi niya sa kanyang isip. Tingnan mo kung gaano ko kamahal ang mga pwestorbo mong anak. Kasabay ng kanyang pagiging bida, sinimulan na rin niyang ipinta ang larawan ni Dalisay bilang kontrabida. Ginawa niya ito sa paraang banayad at halos hindi halata. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng kanyang mamahaling bag sa sala, sinadya niyang iwan ang kanyang pitaka sa ibabaw ng mesa. Maya-maya, tinawag niya si Dalisay. Dalisay, pakilinis naman itong mesa, medyo maalikabok. Utos niya, bago umakyat sa taas.
Mula sa kanyang kwarto, pinanood niya sa kanyang tablet ang live feed mula sa kamera sa sala. Nakita niya si Dalisay na lumapit, pinunasan ng mesa, at sa isang saglit ay napatigil sa tabi ng kanyang pitaka. Hindi ito ginalaw ng dalaga, ngunit sapat na ang eksenang yon. Mabilis siyang bumaba, na may kunwaring pag-aalala sa mukha. Ay, ang pitaka ko. Naiwan ko pala. Kinuha niya ito at tiningnan si Dalisay na may pilit na ngiti. Salamat, Dalisay. Nang gabing iyon, habang katabi niya si Sinag sa kama, sinimulan na niyang maghahasik ng lason. Mahal, malamig niyang sabi habang hinahaplos ang dibdib nito. Napapansin ko lang, si Dalisay parang laging nakatingin sa mga gamit ko, sa mga alahas ko, sa mga bag ko. Siguro nagagandahan lang siya. Alam mo na, simple lang kasi ang buhay niya. Baka ngayon lang siya nakakita ng mga ganitong bagay. Hindi niya ito direktang inakusahan. Hinayaan niyang ang isip ni Sinag ang gumawa ng koneksyon. Ang babaeng naglilinis malapit sa kanyang pitaka. Ang babaeng laging nakatingin sa kanyang mga gamit. At sa bawat araw na lumilipas, ang dula ay nagiging mas kapani-paniwala. Si Mahalina ang santa at si Dalisay, sa mga mata ng kamera, ay laging nasa maling lugar sa maling oras. Isang gabi, pinapanood ni Mahalina si Sinag mula sa pintuan ng study nito. Nakaupo ito sa kanyang silya, hawak ang tablet, at pinapanood ang mga recording ng araw na yon. Nakita niya ang pagkunot ng noo nito habang pinapanood ang eksena sa sala kasama ang pitaka. Ngunit nakita rin niya kung paano ito napalitan ng isang malambot na ngiti nang mapanood nito ang recording niya na masayang nakikipaglaro sa mga bata sa nursery. Napangiti si Mahalina sa dilim. Gumagana ang plano. Ang perpektong dula ay nasa unang yugto pa lamang at ang kanyang pinakamalaking manunood ay walang kamalay-malay na ang lahat ng kanyang nakikita ay isang magandang kasinungalingan. May kakaibang bigat sa hangin ng Hacienda de Luz. Para kay Dalisay, ang bawat araw ay naging isang paglalakad sa napakanipis na salamin. Ramdam niya ang mga matang nakamasid, hindi lang ang mga kamera na alam niyang nandoon, kundi ang mga mata ni Senyora Mahalina na laging sumusuri sa bawat kilos niya. Ang dating malamyos na pakikitungo nito ay napalitan ng isang artipisyal na kabaitan na may kasamang matalas na patama. Dalisay, pakiingatan niyang vase. Mas mahal pa yan sa buong sweldo mo. Sasabihin nito na may kasamang tawa. Na para bang isang biro lang o kaya naman, nawawala na naman ang hikaw ko. Hay, nasaan ko na naman kaya na ilagay? Habang nakatingin sa kanya ng may kahulugan. Nararamdaman niyang unti-unti siyang ginigigipit, isinusubo sa isang sitwasyon na hindi niya maintindihan. Ang dating tiwala sa mga mata ni Senyorito Sinag ay napalitan na ng pag-aalinlangan. Madalas niya itong nahuhuling nakatingin sa kanya, na tila ba sinusuri kung ang babaeng kaharap niya ay isang yaya o isang magnanakaw na nag-aabang ng pagkakataon. Ang lahat ng kanyang pag-aalala ay nagkatotoo isang Martes ng hapon. Kakatapos lang niyang patulugin ang tatlong anghel, tahimik ang buong bahay, nasa hardin si Manang Luningning, at si Senyorito Sinag naman ay nasa study nito, abala sa isang video conference. Lumapit sa kanya si Mahalina, may isang nangiti sa labi na hindi umabot sa kanyang mga mata. Dalisay, pwede mo ba akong tulungan? Sige po, senyora. Ano po yon? Pakiligpit naman ang kwarto ko. Medyo magulo kasi at darating mamaya ang designer ng wedding gown ko. Gusto ko sanang malinis tingnan. Pakiusap nito sa pinakamatamis na boses. May kukunin lang ako sa kotse. May kung anong kumutob sa dibdib ni Dalisay. Ang kwarto ni Mahalina ay ang personal na espasyo nito. Bakit siya ang pinapalinis nito at hindi ang ibang kasambahay na nakatalaga roon? Ngunit sino ba siya para tumanggi? Sige po, sagot niya at pumasok sa malawak na silid. Ang kwarto ay amoy mamahaling pabango. Ang ibabaw ng dresser ay puno ng mga alahas na kumikinang
Sa ilalim ng ilaw, nag-iwas siya ng tingin. Ayaw niyang bigyan ng dahilan si Mahalina para pag-isipan siya ng masama. Sinimulan niyang ayusin ang kama at pulutin ang mga damit na nakakalat. Habang nag-aayos, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Mahalina. Ang mukha ay balisa. "Dalisay, nakita mo ba ang engagement ring ko? Dito ko lang yon hinubad sa may dresser bago ako bumaba." Napatigil si Dalisay. "Po? Hindi po. Hindi ko po pinakialaman ang mga gamit ninyo." Nagkunwaring naghahanap si Mahalina. Binubuksan ang mga drawer. Ang kanyang pagkilos ay unti-unting nagiging desperado. "Wala dito. Sigurado akong dito ko lang nilagay." Ilang saglit pa, ang kanyang paghahanap ay napalitan ng isang malakas na sigaw na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. "Nawawala! Nawawala ang sing-sing ko!" Ang sigaw na yon ay parang isang hudyat. Mabilis na pumasok si Sinag sa silid. Ang muka ay puno ng pag-aalala. "Anong nangyayari?" "Sinag! Ang sing-sing! Ang engagement ring natin, wala na!" Humagulgol si Mahalina at yumakap kay Sinag. Ang kanyang mga mata, na puno ng luha, ay sumulyap kay Dalisay. Lahat ng tingin ay napunta kay Dalisay. Ang kanyang dugo ay tila nagyelo sa kanyang mga ugat. Siya lang ang nasa loob ng kwarto. Siya lang ang kahina-hinala. "Dalisay?" tanong ni Sinag. Ang boses ay mababa at seryoso. May bahid ng pagkadismaya at sakit sa tono nito. "Alam mo ba kung nasaan ang sing-sing?" "Hindi po, senyorito. Maniwala po kayo sa akin, hindi ko po kinuha." Nanginginig niyang sagot. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Nag-aayos lang po ako ng kama, tulad ng pinag-utos ni Senyora." "Pero ikaw lang ang tao dito," giit ni Mahalina, humihikbi. "Wala nang iba." Hindi ko po magagawa yon." Paulit-ulit niyang sabi, ngunit ang kanyang mga salita ay tila walang bigat laban sa perpektong pag-arte ni Mahalina. Biglang tumigil sa pag-iyak si Mahalina na para bang may naisip. "Sandali, baka naman hindi sinasadya." Tumingin ito kay Dalisay. Ang mga mata ay puno ng kunwaring awa. "Dalisay, baka naman napulot mo o naisama mo sa mga gamit mo nang hindi mo namamalayan. Pakiusap, kung nasaan man, ibalik mo na lang. Hindi ako magagalit." Ito na ang bitag, ang paawa na paraan para mas lalo siyang idiin. "Wala po talaga sa akin." Mahina niyang sagot. Ang kanyang mundo ay unti-unting gumuho. "Kung ganoon, wala namang masama kung titingnan natin ang mga gamit mo, di ba?" Suhestyon ni Mahalina. "Para lang makasiguro tayo." Bago pa man makatanggi si Dalisay, naglakad na si Mahalina palabas ng kwarto at dumiretso sa maliit na staff room kung saan nakalagay ang kanyang mga gamit. Sumunod si Sinag. Ang muka ay hindi maipinta. Naiwan si Dalisay na parang isang estatwa. Hindi makagalaw sa kahihiyay-hiyan at takot. Pagbalik nila, hawak na ni Mahalina ang isang luma at medyo kupas na apron. Ang apron na laging suot ni Dalisay kapag nag-aalaga ng mga bata. "Tingnan natin dito sa bulsa," sabi ni Mahalina. Dahan-dahan niyang ipinasok ang kanyang kamay sa bulsa ng apron. At nang ilabas niya ito, isang kumikinang na bagay ang sumilaw sa kanilang lahat. Ang diamanteng sing-sing. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa ibang mga kasambahay na nakikiusyoso na sa may pintuan. Napatingin si Dalisay sa sing-sing, pagkatapos ay kay Sinag. Ang mukha ni Sinag ay blangko, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na mas masakit pa kaysa sa galit. Matinding pagkabigo. Ang huling sinulid ng tiwala na meron siya para kay Dalisay ay naputol na. Nagsalubong ang mga mata nila. Gustong sumigaw ni Dalisay na isa itong bitag, na isa itong malaking kasinungalingan, ngunit walang boses na lumabas sa kanyang lalamunan. Si Sinag
ang unang bumasag sa katahimikan. Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon at pinal. Pinagkatiwalaan kita, Dalisay. Pinagkatiwalaan kita sa mga anak ko. Yumuko si Dalisay at ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak sa sahig na marmol. Umalis ka na sa pamamahay ko. Ngayon din. Mula sa kinatatayuan niya sa pasilyo, napanood ni Luningning Corpus ang buong eksena na parang isang trahedya sa entablado. Nakita niya ang pagbagsak ng mga luha ni Dalisay, ang nagtatagumpay ng ngisi na mabilis na ikinubli ni Mahalina, at ang nagyayelong pader na biglang itinayo ni Sinag sa pagitan niya at ng katotohanan. 80 taon na siya sa mundo. 4 na po sa mga yon ay iginugol niya sa paglilingkod sa pamilyang Montelirio. Kilala niya ang bawat sulok ng Hacienda de Luz. Mas kilala pa niya ang mga taong nakatira dito. Kilala niya ang kabutihan sa puso ng yumaong si Clara at nakita niya kung paano ang kabutihang yon ay namana ni Sinag. Ngunit nakita rin niya kung paano ang matinding kalungkutan ay kayang bumulag sa pinakamatalinong tao. Habang pinapanood niyang mag-empake si Dalisay ng iilang piraso niyang damit sa isang luma at pagod ng bag, isang matinding pagsisisi ang dumagan sa kanyang dibdib. Sana ay mas maaga akong kumilos, sabi niya sa sarili. Ngunit paano? Salita lamang laban sa salita ng isang babaeng bihasa sa panlilinlang. Kailangan niya ng higit pa roon. Tahimik na lumapit si Luningning sa dalaga. Ang bawat hikbi ni Dalisay ay parang isang patalim sa kanyang puso. Hija, mahinahon niyang sabi. Tumingala si Dalisay. Ang muka ay basang-basa sa luha. Manang Ning, wala po akong kinuha. Maniwala po kayo. Alam ko. Simpleng sagot ng matanda. At sa dalawang salitang iyon, naramdaman ni Dalisay ang isang uri ng kapanatagan. Alam ko, Dalisay. Bago tuluyang isara ni Dalisay ang kanyang bag, huminto ito at dahan-dahang naglakad pabalik sa nursery. Mula sa may pintuan, pinanood siya ni Manang Ning. Nakatayo lang ang dalaga roon, tinitingnan ang 3 anghel na mahimbing na natutulog. Walang kamalay-malay na. Ang taong tunay na nagmamahal sa kanila ay sa pilitang palalayasin. Itinaas ni Dalisay ang kanyang kamay na tila gusto nitong haplusin ang pisngi ni Miguel, ngunit ibinabarin niya ito. Isang patak ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Bumagsak sa kumot ni Rafael. Pagkatapos ay mabilis siyang tumalikod, hindi na muling lumingon, na para bang ang bawat segundong pananatili niya roon ay lalo lang dudurog sa kanyang puso. Nang nasa may pinto na si Dalisay para tuluyan ng umalis, hinawakan ni Manang Ning ang kanyang braso. Ang katotohanan ay parang araw, bulong ng matanda. Kahit anong pilit mong takpan ng ulap, sisikat at sisikat pa rin. Magtiwala ka lang. Isang maliit na tango lang ang naisagot ni Dalisay bago tuluyang lumabas sa pinto, dala ang kahihiyan ng isang krimen na hindi niya ginawa. Nang masiguro ni Manang Luningning na abala si Mahalina sa pag-aliw kay Sinag sa sala, dahan-dahan siyang naglakad papunta sa sarili niyang maliit na silid sa likod bahay. Ito ang kanyang santuwaryo sa loob ng maraming taon. Simple, malinis, at puno ng mga alaala. Isinara niya ang pinto at nilak ito. Mula sa ilalim ng kanyang kama, hinila niya ang isang luma at kahoy na baul. Maalikabok ito at amoy luma na. Dahan-dahan niyang binuksan ang takip nito at mula sa ilalim ng mga lumat na tuping damit, kinuha niya ang isang bagay na hindi mo aakalaing naroroon. Isang modernong tablet. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang mga daliri, na kulubot na dahil sa edad at pagod, ay nanginginig habang binubuksan niya ang tablet. Ang screen ay umilaw at isang folder na may pangalang MGA Matata ang kanyang pinindot. Ang mga kamera na ipinakabit ni Sinag ay bago. Ngunit ang ideya ay lumana. Ilang linggo na ang nakalipas matapos ang insidente sa pasa ni Gabriel, gumawa na si Manang Luningning ng sarili niyang hakbang. Gamit ang naipon niyang pera,
bumili siya online ng 3 maliliit na spy camera. Ang isa ay itinago niya sa loob ng isang lumang teddy bear na nakapatong sa isang estante sa nursery. Ang isa ay idinikit niya sa ilalim ng mesa sa sala. At ang pangatlo, sa likod ng isang pekeng saksakan ng kuryente sa pasilyo sa itaas. Ito ang mga tunay na mata ng Hacienda de Luz, ang mga matang hindi alam ng mga nagpapanggap. Pinindot niya ang play sa video file na may petsang martes. Una niyang pinanood ang kuha mula sa teddy bear. Malinaw na malinaw. Nakita niya si Dalisay na nag-aayos ng silid. Pagkatapos ay pumasok si Mahalina. Nakatalikod ito sa kamera, ngunit ang kanyang mga kilos ay kalkulado. Nakita niya kung paano nito kinuha ang singsing mula sa sarili nitong daliri. At sa isang mabilis na kilos, habang nagkukunwaring may inaayos sa mga damit, ay maingat na inihulog ito sa bulsa ng apron ni Dalisay na nakasampay sa isang silya. Napabuntong hininga si Manang Luningning. Ito na ang ebidensya. Ngunit hindi siya tumigil doon. Binuksan niya ang isa pang file. Nakuha ilang araw na ang nakalipas mula sa kamera sa ilalim ng mesa sa sala. Ang nasa video ay si Mahalina at ang pinsan nitong si Brando. Nag-uusap habang umiinom ng tsa sa pag-aakalang walang sino mang nakakarinig. Sobrang nakakainis na ang mga batang yan. Ang ingay-ingay, sabi ng boses ni Mahalina sa recording. Konting tiis na lang, Mahalina, sagot ni Brando. Pagkatapos ng kasal, makukuha na natin ang pera. Anong plano mo sa kanila? Isang tawa ang narinig ni Manang Luningning mula sa tablet. Isang tawang nagpatayo ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Plano? Simple lang, sabi ni Mahalina. May tiningnan na akong boarding school sa Switzerland. Mahal, pero baliwala lang yon sa $300 million. Pagkatapos ng kasal, wala na akong pakialam sa mga paslit na yan. Napapikit si Manang Luningning. Ang kasamaan ay mas malalim pa kaysa sa inaakala niya. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa kinabukasan ng 3 inosenteng bata. Habang hawak niya ang tablet na naglalaman ng katotohanang kayang dumurog sa mundo ni Sinag, isang tunog ang kanyang narinig mula sa labas ng kanyang silid. Ang boses ni Mahalina, masaya at malambing. Mahal, para hindi na tayo ma-stress, bakit hindi natin bilisan ang kasal? Next weekend pwede na, di ba? Isang simple at pribadong seremonya na lang. Narinig niya ang boses ni Sinag, pagod at walang gana, na sumagot. Sige, kung yan ang gusto mo. Nanlaki ang mga mata ni Manang Luningning. Next weekend, wala na siyang oras. Tinitigan niya ang tablet sa kanyang mga kamay. Ito na ang kanyang sandata at kailangan niya itong gamitin bago pa mahuli ang lahat. 1 linggo. 1 linggo na ang nakalipas mula nang lisanin ni Dalisay ang Hacienda de Luz. Ngunit para kay Sinag, ang bawat araw ay mas mabigat kaysa sa nauna. May isang nakakabinging katahimikan sa nursery na hindi kayang punan ng kahit anong mamahaling laruan o ng pilit na oyayin ni Mahalina. Ang bahay ay tila nawalan ng isang mahalagang bahagi, isang bagay na hindi niya kayang pangalanan. Ang ebidensya laban kay Dalisay ay malinaw. Malinaw na parang sikat ng araw. Napanood niya sa mga recording ng kanyang sariling kamera ang mga eksenang kahina-hinala. Ang pagtigil nito malapit sa pitaka, ang pagsulyap nito sa mga alahas. At higit sa lahat, nakita ng sarili niyang mga mata ang sing-sing sa bulsa ng apron nito. Ang utak niya, na sanay sa lohika at katotohanan, ay nagsasabing tama ang kanyang naging desisyon. Ngunit ang puso niya ay sumisigaw ng ibang kwento. Bakit sa tuwing naaalala niya ang mukha ni Dalisay sa huling sandaling iyon, ang mga matang puno ng luha at sakit, hindi ng kasakiman, ay parang may kung anong tumutusok sa kanyang konsensya. Isang gabi, habang nakatayo siya sa harap ng larawan ni Clara, tinitigan niya ang maamong ngiti nito. Ano kung sasabihin mo, Clara? Mahina niyang tanong sa hangin. Tama ba ang ginawa ko?
Ito ba ang gusto mong gawin ko para protektahan ang mga anak natin? Ang nangiti sa larawan ay hindi nagbago, ngunit para kay Sinag, tila isa itong mapagmahal na pangungutya sa kanyang kahinaan. Sa baba, ang sitwasyon ay lalong lumalala. Ang mga bata, na tila hinahanap-hanap ang himig at haplos ni Dalisay, ay naging mas iyakin at hindi mapakali. Si Mahalina, sa kabila ng pagpapakita ng pag-aalala sa harap niya, ay halatang nauubusan na ng pasensya. Hindi ko na alam ang gagawin sa kanila, mahal. Sabi nito isang hapon, ang boses ay pagod habang sinusubukan nitong patahanin si Rafael. Mula nang umalis ang babaeng yon, naging ganito na sila. Baka naman binabarang niya ang mga anak mo? Huwag kang magsalita ng ganyan, Mahalina, sagot ni Sinag, mas matalas kaysa sa kanyang intensyon. Ang mga salita ay lumabas na lang sa kanyang bibig bago pa niya mapigilan. Natahimik si Mahalina, nagulat sa kanyang tono. Ngunit mabilis itong nakabawi at niyakap siya. Sorry, mahal. Pagod lang siguro ako at nag-aalala. Huwag kang mag-alala. Inanunsyo ko na rin na kukuha na tayo ng bagong yaya mula sa isang kilalang ahensya. Darating na siya bukas para masimulan na ang pag-aalaga sa mga anghel natin. Isang bagong yaya, isang estranghero. Ang ideyang iyon, sa halip na magbigay ng ginhawa, ay lalo lang nagpabigat sa dibdib ni Sinag. Sa kabilang banda, si Manang Luningning ay naghahanap ng tiyempo. Ang tablet na naglalaman ng katotohanan ay parang isang nagbabagang bakal sa kanyang mga kamay. Kailangan niya itong maibigay kay Sinag, ngunit paano? Si Mahalina ay parang isang ahas na laging nakapulupot sa braso ng senyorito niya. Hindi niya ito iniiwan, kahit isang saglit. Isang beses, habang papunta si Sinag sa kanyang study, sinubukan ni Manang Ning na harangin ito. Hawak niya sa ilalim ng kanyang apron ang isang maliit na USB drive kung saan kinopya niya ang mga video. Senyorito, may mahalaga po sana akong... Manang Ning! Putol ni Mahalina. Biglang sumulpot mula sa kung saan na may matamis na ngangiti. Sakto? Pakitimpla naman ako ng lemon tea. Sumaasakit ang ulo ko. Ang mga mata nito ay nakangiti, ngunit may ipinapadalang babala kay Manang Ning. Isang malinaw na mensahe. Huwag kang manghimasok. Walang nagawa si Manang Ning kundi tumango at tumalikod, ramdam ang bigat ng pagkatalo. Narinig niya ang usapan ng dalawa habang papalayo siya. Ang kasal ay sa darating na Sabado. Ilang araw na lang ang natitira sa kanya. Kaya't ng gabing iyon, habang ang buong bahay ay natutulog, gumawa siya ng isang desperadong hakbang. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone, isang modelong hindi high-tech, kaya't hindi ito magdudulot ng hinala. Gamit ang nanginginig na mga kamay, nirecord niya ang isang bahagi ng video mula sa screen ng tablet. Ang kuha ay malabo, magalaw, at ang tunog ay mahina. Pinili niya ang pinakakrusyal na parte, ang eksena kung saan maingat na inihuhulog ni Mahalina ang singsing sa bulsa ng apron ni Dalisay. Pumunta siya sa contacts at hinanap ang numero ni Sinag. Ang kanyang puso ay kumakabog na parang isang tambol sa digmaan. Ito na. Walang atrasan. Pinindot niya ang send. Habang naghihintay, nagtype siya ng isang maikling mensahe. Ang bawat letra ay puno ng panalangin. Ang katotohanan ay may maraming mukha, senyorito. Sa kanyang silid, hindi pa rin dalawin ng antok si Sinag. Biglang umilaw ang kanyang telepono. Isang mensahe. Kinuha niya ito, inaakalang galing kay Mahalina. Ngunit ang pangalan sa screen ay Manang Luningning. Binuksan niya ang mensahe. Una niyang nabasa ang text. Ang katotohanan ay may maraming mukha, senyorito. Pagkatapos ay nakita niya ang video file. Nag-alinlangan siya sandali bago ito pinindot. Nagsimulang mag-play ang video. Gaya ng inaasahan, malabo ito. Ang kuha ay tila mula sa isang mababang angulo at medyo nanginginig. Ang nasa video ay ang silid ni Mahalina. Nakita niya si Dalisay na nag-aayos ng kama,
At pagkatapos ay pumasok si Mahalina. Pinanood niya ang mga kilos, ang pag-uusap na walang tunog. At pagkatapos, nakita niya ito. Isang mabilis, halos hindi mahahalata, ngunit malinaw na kilos. Nakita niya kung paano kinuha ni Mahalina ang singsing mula sa sarili nitong daliri. At sa ilalim ng pagkukunwaring may inaayos, ay maingat na inihulog ito sa bulsa ng apron ni Dalisay. Napatayo si Sinag, ang baso ng alak ay nabitawan niya at nabasag sa sahig. Inulit niya ang video. 1, 2, 3 beses. Ang katotohanan ay may maraming mukha. Ang mga mukhang ipinapakita sa kanya ng kanyang mamahaling high-tech na kamera ay mukha ni Dalisay na kahina-hinala. Ngunit ang mukhang ipinapakita ng malabong video na ito ay mukha ng isang perpektong panlilinlang. Saan galing ang video na ito? Ang anggulo. Iba ito sa anggulo ng mga kamera niya. Ito ay mas mababa. Tila nagmula sa isang bagay na nakapatong sa estante. Napatingin siya sa kawalan. Ang kanyang isip ay nag-uugnay ng lahat ng mga piraso. Ang babala ni Manang Ning, ang pasa sa braso ni Gabriel, ang mga iyak ng kanyang mga anak at ngayon, ang video na ito. Ang malamig na pakiramdam ng katotohanan ay nagsimulang gumapang sa kanyang buong katauhan. Nilinlang siya. At ang babaeng naglinlang sa kanya ay malapit na niyang pakasalan. Ang screen ng telepono ay nag-itim, ngunit ang mga imahe mula sa malabong video ay patuloy na naglalaro sa isipan ni Sinag. Paulit-ulit na parang isang sirang plaka. Ang bawat kilos, bawat anino ay isang patunay sa isang kasalanang mas malaki pa sa pagnanakaw. Isang perpektong pagtatanghal ng panlilinlang. Ang galit na una niyang naramdaman ay mabilis na napalitan ng isang nakakakilabot na lamig. Ang babaeng natutulog sa kabilang silid, ang babaeng malapit na niyang pakasalan, ang babaeng pinagkatiwalaan niya sa kanyang mga anak, ay isang halimaw na nagbabalat kayong anghel. Kailangan niyang umalis, kailangan niyang makalayo sa bahay na ito na biglang naging isang entablado ng kasinungalingan. Kumuha siya ng isang maliit na maleta at naglagay ng ilang damit. Kumilos siya ng mabilis at tahimik. Pagkatapos ay kumatok siya sa silid ni Mahalina. "Mahal?" Malambing na sabi nito pagbukas ng pinto. Ang mga mata ay inaantok pa. "Bakit bihis ka na?" May bigla ang problema sa planta sa Batangas. Pagsisinungaling ni Sinag. Ang kanyang boses ay kalmado. Isang kakayahan na natutunan niya mula sa daan-daang business meetings. "Kailangan ako doon ngayon na. Baka isang araw din ako mawawala." Ang pagkadismaya sa mukha ni Mahalina ay halata. "Ngayon na talaga? Paano ang paghahanda sa kasal?" "Ito ay para sa kinabukasan natin, mahal. Para sa mga bata," sabi niya. At isang mapait na lasa ang naiwan sa kanyang bibig habang sinasabi ang mga salitang iyon. Lumapit siya at hinalikan ito sa noo. Isang halik na kasing lamig ng yelo. "Babawi ako pagbalik ko." Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Mabilis siyang bumaba at bago umalis, kumatok siya ng marahan sa silid ni Manang Luningning. Binuksan ito ng matanda na tila hindi rin natutulog. Walang salitang namutawi. Tinitigan lang ni Sinag ang matanda at sa mga mata nito, nakita niya ang katapatan at pag-aalala. Itinaas niya ang kanyang telepono, ipinapakita ang video. Tumango si Manang Ning. Sa lumang kapilya sa may kanto, pagkatapos ng almusal bukas, bulong ni Sinag, "Dalhin mo ang lahat." Tumango muli ang matanda, isang luhang gumulong sa kanyang pisngi. Kinabukasan, sa isang maliit at tahimik na kapilya, naganap ang pag-abot. Inabot ni Manang Luningning ang isang itim na USB drive kay Sinag. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. "Patawad, senyorito. Kung ngayon ko lang ito." "Ginawa niyo po ang tama, Manang." Putol ni Sinag. "Salamat po." Hindi siya nagtagal. Dumiretso siya sa isang mamahaling hotel sa Makati
Isang lugar na walang sino man ang mag-iisip na hahanapin siya. Sa loob ng isang suite, sa ika-27 palapag na may tanawin ng buong syudad, isinaksak niya ang USB sa kanyang laptop. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas habang binubuksan niya ang mga video files. Ang unang video ay ang parehong eksena sa silid, ngunit ngayon, ito ay malinaw na malinaw. Kuha mula sa isang teddy bear. Nakita niya ang bawat detalye, ang tusong ngiti sa labi ni Mahalina bago ito tumalikod, ang kalkuladong paghulog ng singsing, ang pag-arte nito ng pagkagulat. Ang dugo ni Sinag ay nagsimulang kumulo. Binuksan niya ang pangalawang video. Kuha sa ilalim ng mesa sa sala. Si Mahalina at Brando. Ang usapan nila ay malinaw. Walang putol. Konting tiis na lang, Mahalina. Pagkatapos ng kasal, makukuha na natin ang pera. Siguraduhin mo lang na walang palpak, Brando. Ang tangang yon, si Sinag, ay bilib na bilib pa rin sa akin. Akala niya, hulog ako ng langit. Isang tawa ang narinig niya mula sa dalawa. Isang tawang puno ng pangungutya. Ang tangang yon, napakuyom ang mga kamao ni Sinag. Ang mga kuko niya ay bumaon sa kanyang palad. Ngunit ang huling video ang tuluyang pumatay sa kung anumang natitirang awa sa kanyang puso. Ang parehong usapan, ngunit may karugtong. Anong plano mo sa kanila? Tanong ni Brando. Plano? Simple lang, sagot ni Mahalina, habang humihigop ng tsaa na parang pinag-uusapan lang nila ang panahon. May tiningnan na akong boarding school sa Switzerland. Mahal, pero baliwala lang yon sa $300 million. Huminto ito at tumawa ng mahina. Pagkatapos ng kasal, wala na akong pakialam sa mga paslit na yan. Mga paslit na yan. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa isipan ni Sinag. Ang kanyang mga anak, ang kanyang dugo at laman, ang tanging alaala na iniwan sa kanya ni Clara. Mga paslit. Isang bagay na itatapon na lang pagkatapos makuha ang pakay. Isang ungol ang kumawala sa kanyang lalamunan. Isang tunog na nagmula sa pinakamalalim na bahagi ng kanyang kaluluwa. Isang halo ng matinding sakit at nagngangalit na galit. Hindi niya namalayan ang sarili niyang pagkilos. Sa isang mabilis at marahas na galaw, tumayo siya at sinuntok ang malaking salamin na nakasabit sa pader. Ang tunog ng nababasag na salamin ay pumuno sa silid. Ang kanyang kamao ay nagdugo, ngunit hindi niya naramdaman ang sakit. Ang nakikita lang niya ay ang kanyang basag na refleksyon, ang refleksyon ng isang tanga na nagpadala sa kasinungalingan, isang ama na muntik nang ipahamak ang sarili niyang mga anak. Tumingin siya sa kanyang duguang kamay at pagkatapos ay sa laptop. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo mula sa kanyang mga mata, hindi mga luha ng kalungkutan, kundi mga luha ng purong galit. Kinuha niya ang kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay hindi na nanginginig. Ang mga ito ay matatag, puno ng isang bagong, nakamamatay na layunin. Nagdial siya ng isang numero. Attorney Sandoval, sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may nakatagong bagsik. Cancel all my appointments for tomorrow. May kailangan tayong gawin agad. Sa maliit na apartment ng kanyang kaibigang si Rina sa Maynila, ang bawat pagpatak ng ulan sa yero ng bubong ay parang isang suntok sa puso ni Dalisay. Mahigit 1 linggo na siyang wala sa hasyenda, ngunit ang kanyang isip at puso ay naiwan doon, sa nursery, kasama ang 3 anghel na itinuring na niyang anak. Kumain ka na, Dalis, sabi ni Rina. Inilapag ang isang plato ng kanin at tuyo sa harap niya. Papayat ka niyan. Hindi habang buhay ay pwede mong iyakan ang mga batang hindi mo naman kaano-ano. Parang mga anak ko na sila, Rina, mahinang sagot ni Dalisay habang tinititigan ng pagkain ng walang gana.
Paano na sila? Si Rafael, mahina ang kanyang tiyan. Si Gabriel kailangan ng kanta para makatulog. At si Miguel, hinahanap niya ako. Ang sakit ng pangungulila ay mas matindi pa sa kahihiyang idinulot sa kanya. Gabi-gabi, ipinagdarasal niya ang kaligtasan ng mga bata. Ipinagdarasal niyang sana ay makita ni Senyorito Sinag ang katotohanan. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, ang pag-asang yon ay unti-unting namamatay. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Balak niya sanang huwag sagutin, ngunit pinilit siya ni Rina. Baka raw importante. Hello, mahina niyang sagot. Isang pamilyar na boses ang kanyang narinig sa kabilang linya. Isang boses na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso sa halo-halong takot at galit. Dalisay, si Sinag to. Ayan po, ma'am. Sa malawak na veranda ng Hacienda de Luz, ang tunog ng pagbubukas ng bote ng champagne ay musika sa pandinig ni Mahalina. Nakaupo siya sa tapat ni Brando, suot ang isang mamahaling seda na damit, at sa kanyang harapan ay ang sketches ng kanyang wedding gown. Tagumpay. Ito ang lasa ng tagumpay. Isang tagay para sa $300 milyong, sabi ni Brando. Itinaas ang kanyang baso. Hindi lang doon, sagot ni Mahalina. Ngumiti at kinuha ang kanyang baso. Isang tagay para sa pagiging siginang Mahalina, Valderrama, Montelirio, at isang tagay para sa napakatangang si Sinag na hanggang ngayon ay naniniwalang isa akong santa. Nagtawanan sila, uminom sila. Ang bawat patak ng mamahaling alak ay parang isang gantimpala para sa lahat ng kanyang perpektong pag-arte. Nga pala, dumating na ang bagong yaya kanina, sabi ni Brando. Mukhang strikta, galing sa isang mamahaling ahensya. Mas maganda, sabi ni Mahalina habang tinitingnan ang kanyang mga kuko. Para masanay na ang mga paslit na yon sa disiplina. Magagamit nila yon pagdating nila sa Switzerland. Ngumisi siya. Wala na akong pakialam. Bukas ng umaga, tapos na ang lahat ng ito. Magsisimula na ang tunay na buhay ko. Nakatayo si Dalisay. Ang telepono ay nanginginig sa kanyang kamay. Senyorito, paano niyo nakuha ang numero ko? Ang boses sa kabilang linya ay hindi na ang malamig at autoritatibong boses na nagpalayas sa kanya. Ito ay basag, puno ng pagsisisi. Dalisay, patawarin mo ako, sabi nito. Patawarin mo ako sa hindi ko paniniwala sa'yo. Patawarin mo ako sa pagiging bulag ko. Natahimik si Dalisay. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Nalaman ko na ang lahat, Dalisay. Pagpapatuloy ni Sinag. Ang totoo, tungkol sa singsing, tungkol sa mga plano niya, nalaman ko na ang lahat. Isang hikbi ang kumawala sa lalamunan ni Dalisay. Isang hikbi ng gumaang na kalooban. Sa wakas, ang katotohanan. Kailangan ko ng tulong mo, Dalisay, sabi ni Sinag. Hindi para sa akin. Para kina Miguel, Gabriel at Rafael, pakiusap. Tumingin si Dalisay sa labas ng bintana, sa madilim na kalangitan. Ang galit niya kay Sinag ay naroon pa, ngunit natabunan ito ng mas matinding pag-aalala para sa tatlong batang walang kalaban-laban. Hindi niya ito gagawin para sa lalaking nagduda sa kanya. Gagawin niya ito para sa tatlong anghel na itinuring na niyang sariling mga anak. Ano po ang kailangan kong gawin? Sagot niya. Ang boses ay matatag na ngayon. Habang nagtatawanan pa rin sila ni Brando, nag-vibrate ang telepono ni Mahalina. Isang text message mula kay Sinag. Mahal, I'm on my way home. Meron akong isang huling sorpresa para sa'yo bukas ng umaga, bago ang kasal. Isang regalo para ipakita kung gaano kakahalaga sa akin. Napangiti ng malapad si Mahalina. Ipinakita niya ang text kay Brando. Tingnan mo, sinasabi ko na sa'yo. Ang lalaking yon ay balot na balot sa mga daliri ko. Baka isang bagong kotse, hula ni Brando.
O baka isang yate? Sagot ni Mahalina. Kahit ano pa man yan, sigurado akong magugustuhan ko. Tumayo siya at tumanaw sa malawak na hardin ng hasyenda. Bukas, lahat ng ito ay magiging kanya. Ang pangalan, ang yaman, ang kapangyarihan. Wala nang makakapigil sa kanya. Kinabukasan, ang araw ng kasal. Si Mahalina ay parang isang reyna habang bumababa sa engrandeng hagdanan ng Hacienda de Luz. Suot niya ang isang napakagandang puting bestida. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos at ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa saya ng tagumpay. Inaasahan niyang makikita ang isang maliit at pribadong seremonya. Ngunit pagdating niya sa malaking sala, ang nakita niya ay halos lahat ng malalapit na kamag-anak at kaibigan ng mga Montelirio. Nakaupo sila, tahimik. Ang mga mukha ay seryoso. Walang mga palamuti, walang altar. At sa gitna ng lahat, nakatayo si Sinag. Nakasuot ito ng isang itim na suit. Nakatingin ito sa kanya. Ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang nangiti sa kanyang mga labi ay kasing lamig ng yelo sa taglamig. Ang bawat hakbang ni Mahalina pababa sa hagdanan ay sinabayan ng isang nakakabinging katahimikan. Ang mga ngiti at pagbati na inaasahan niya mula sa mga bisita ay hindi dumating. Ang mga ito ay nakatingin lamang sa kanya. Pagkatapos ay kay Sinag, ang kanilang mga mukha ay parang mga maskarang walang ekspresyon. Nagsimulang kumutob ang kanyang dibdib. May mali. Mahal, tanong niya nang makalapit kay Sinag. Pilit pinapanatili ang matamis na ngiti sa kanyang labi. Akala ko ba ay isang simpleng seremonya lang? Anong ginagawa nilang lahat dito? At nasaan ang regalo ko? Ang nangiti sa labi ni Sinag ay hindi nagbago. Malamig pa rin ito at walang buhay. Ito na nga ang regalo ko sa iyo, Mahalina. Sagot niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may diin sa bawat salita. Isang regalo ng katotohanan. Tumingin siya sa mga panauhin. Salamat sa inyong pagdalo. Panimula niya, ang kanyang boses ay umaling-awngaw sa tahimik na silid. Pinatawag ko kayong lahat ngayong umaga, hindi para saksihan ang isang kasal, kundi para saksihan ang isang pagtatapos sa mga kasinungalingan. Naguguluhang tumingin si Mahalina sa paligid. Nakita niya si Brando na nakatayo malapit sa pinto. Ang mukha nito ay balisa rin. Anong nangyayari? Lahat tayo ay naniniwala sa pag-ibig. Pagpapatuloy ni Sinag, ang mga mata ay diretsyo na ngayong nakatitig kay Mahalina. Naniniwala tayo sa tiwala at naniniwala tayo sa kabutihan. Ngunit paano kung ang lahat ng yon ay isa lamang magandang pagtatanghal? Ikinumpas ni Sinag ang kanyang kamay sa isang tauhan na nakatayo sa tabi ng isang malaking telebisyon na kanina pa nakatakip ng puting tela. Inalis ng tauhan ang takip at ang screen ay umilaw. Nagsimulang mag-play ang isang video. Ang unang eksena, ang nursery. Ang video ay malinaw. Kuha mula sa isang teddy bear. Nakita ng lahat ang perpektong pag-arte ni Mahalina. Ang paghalik sa mga bata, ang pagkanta ng oyayi. Ngunit pagkatapos, ipinakita ang sumunod na eksena. Ang silid ni Mahalina, ang pagdating ni Dalisay, at ang mabilis ngunit kalkuladong paghulog ni Mahalina ng singsing sa bulsa ng apron. Isang kolektibong bulungan ng pagkagulat ang pumuno sa silid. Ang mukha ni Mahalina ay biglang namutla na parang papel. Sinag, ano to? Isa itong peke, gawa-gawa lang yan. Ngunit hindi siya pinansin ni Sinag. At hindi lang yan, sabi ni Sinag, habang isa pang video ang nagsimulang mag-play. Ang eksena, ang sala, kuha sa ilalim ng mesa, si Mahalina at Brando nag-uusap habang nagtatawanan. Ang tangang yon, si Sinag, ay bilib na bilib pa rin sa akin. Akala niya, hulog ako ng langit. Ang mga salitang iyon ay parang isang malakas na sampal sa mukha ng bawat panauhin. Ang mga bulungan ay napalitan
ng mga galit na salita. Tumingin sila kay Mahalina ng may pandidiri. Brando, sabihin mo sa kanila na hindi totoo yan. Sigaw ni Mahalina. Ang boses ay nanginginig na sa takot. Ngunit si Brando ay hindi na nakatingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon na sa pinto na para bang naghahanap ng matatakasan. Ngunit huli na ang lahat. Dalawang malalaking security guard na tauhan ni Sinag ang humarang na sa kanyang daraanan. At ang pinakamasakit sa lahat, sabi ni Sinag, ang kanyang boses ay basag na ngayon sa pigil na galit at sakit. Ay ito. Ang huling video, ang usapan tungkol sa Switzerland, ang mga salitang tumatak sa ikapan ni Sinag. Pagkatapos ng kasal, wala na akong pakialam sa mga paslit na yan. Kung kanina ay galit lang ang nasa mukha ng mga bisita, ngayon ay purong puot na. Isang matandang babae, ang tiyahin ni Sinag, ang tumayo. Walang hiya kang babae ka, sigaw nito. Doon na tuluyang gumuho ang mundo ni Mahalina. Nawala na ang lahat ng pag-arte. Ang magandang mukha ay napalitan ng isang desperadong halimaw. Kasalanan mo to, Sinag. Sigaw niya. Dinuduro si Sinag. Kasalanan mo. Napakabulag mo. Napakatanga mo. Para maniwala sa lahat ng ginawa ko. Karapat dapat lang sa'yo na maloko. Tama ka. Mahinahong sagot ni Sinag. Naging bulag ako. Naging tanga ako. Ngunit nagising na ako. Sa hudyat ni Sinag, bumukas ang pangunahing pinto. Pumasok ang dalawang pulis. Mahalina Valderrama at Brando Reyes, sabi ng isang pulis. Inaaresto kayo sa salang attempted fraud at conspiracy. Sinubukang manlaban ni Mahalina habang pinupusasan siya. Hindi mo to pwedeng gawin sa akin, Sinag. Hindi pa tayo tapos. Habang hinihila siya palabas, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Tumingin siya kay Sinag sa huling pagkakataon. Magsisisi ka! Magsisisi ka sa ginawa mo! Pinanood lang siya ni Sinag habang isinasakay sa police car. Ang kanyang muka ay walang emosyon. Nang mawala na sa paningin ang sasakyan, saka lang siya napabuntong hininga na para bang isang napakabigat na tinik ang nabunot sa kanyang dibdib. Nagsimulang lumapit ang mga bisita para damayan siya, ngunit itinaas niya lang ang kanyang kamay. Patawarin niyo ako, sabi niya sa lahat, ngunit kailangan ko munang mapag-isa. Isa-isang umalis ang mga tao, naiwan si Sinag sa gitna ng malawak na sala. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit ngayon, ito ay katahimikan ng kapayapaan, hindi ng pagdududa. At sa gitna ng katahimikang yon, bumukas ang isang pinto mula sa kusina. Lumabas si Dalisay, kasama si Manang Luningning. Nakatingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng pag-unawa. Sa likuran niya, naroon ang tatlong duyan at sa unang pagkakataon, sa loob ng mahigit isang linggo, walang maririnig na iyak mula sa mga ito. Ilang linggo ang lumipas, ang hangin sa Hacienda de Luz ay nagbago. Ang dating bigat na dulot ng mga lihim at pagkukunwari ay napalitan ng isang magaan na pakiramdam. Ang mga bintana ay laging bukas, hinahayaang pumasok ang sinag ng araw at ang amoy ng mga bulaklak mula sa hardin. Ngunit higit sa lahat, ang maririnig na lang sa kabahayan ay ang tawa at iyak ng tatlong sanggol, mga tunog na hindi na sinusuklian ng pagkainis, kundi ng pagmamahal. Nang muling tumapak si Dalisay sa marmol na sahig ng mansyon, hindi na bilang isang yaya na puno ng takot, kundi bilang isang bisita na may dalang kaba at pananabik. Sinalubong siya sa pinto ni Manang Luningning. Ang mga mata nito ay kumikinang sa tuwa. Mabutit nakabalik ka, Hija, sabi ng matanda, at niyakap siya ng mahigpit na parang isang ina. Namiss ka namin, lalo na ang tatlong makukulit. Dinala siya ni Manang Ning sa sala. At doon, sa isang malaking playpen, naglalaro ang tatlong bata. Sa sandaling makita siya ni Miguel, ang bibig nito ay bumuka sa isang masayang tili. Itinaas nito ang kanyang maliliit na kamay na para bang sinasabing,
Buhatin mo ako. Sumunod na, napansin siya ni Gabriel at Rafael at ang kanilang mga munting tawa ay pumuno sa silid. Hindi na napigilan ni Dalisay ang sarili. Lumapit siya at isa-isang niyakap at hinalikan ng mga bata. Nilalanghap ang kanilang amoy sanggol na matagal na niyang pinanabikan. Ang lahat ng sakit at sama ng loob na naramdaman niya ay naglaho na parang bula. Mukhang may isang taong masayang-masaya na nakabalik ka. Nilingon ni Dalisay ang boses. Nakatayo roon si Sinag. Iba na ang kanyang itsura. May kaunting dark circles pa rin sa ilalim ng kanyang mga mata. Ngunit wala na ang bigat at pagdududa. Ang kanyang damit ay simple lang, hindi na ang dating formal na kasuotan. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay ang paraan niya ng pagtingin, puno ng respeto, at isang bagay na hindi pa kayang pangalanan ni Dalisay. Naglakad sila papunta sa hardin habang si Manang Ning ang nagbabantay sa mga bata. Umupo sila sa isang bangkong bato sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Sa loob ng ilang sandali, tanging ang huni ng mga ibon ang maririnig. Si Sinag ang unang bumasag sa katahimikan. Dalisay, panimulan niya. Ang boses ay seryoso. Alam kong humingi na ako ng tawad sa telepono, pero gusto kong sabihin ulit ng harapan. Patawarin mo ako. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng sinseridad. Nabulag ako, Dalisay. Nabulag ako sa sarili kong kalungkutan at sa desperasyong makahanap ng kapalit para sa nawala sa akin. Hindi ko nakita ang katotohanan na nasa harap ko na pala. Patawarin mo ako sa sakit na naidulot ko sa'yo. Tumango si Dalisay. Naiintindihan ko po, senyorito. Ang mahalaga po, ligtas ang mga bata. Sinag na lang, Dalisay. Please, pakiusap nito. At tungkol dyan, gusto ko ring magpasalamat. Iniligtas mo ang mga anak ko sa maraming paraan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, pumasok sila muli sa loob. Nakita nila si Manang Luningning na nag-aayos ng mga gamit. Nilapitan ito ni Sinag. Manang Ning, sabi ni Sinag, at inabutan ito ng isang sobre. Alam ko pong hindi kayang tumbasan ng kahit anong halaga ang katapangan at katapatan ninyo. Pero sana po ay tanggapin ninyo ito. Magbakasyon po kayo. Dalawin ninyo ang mga kamag-anak ninyo sa probinsya. Ako na po muna ang bahala dito. Naiiyak na tinanggap ng matanda ang sobre. Salamat po, senyorito. Salamat po. Biglang may umalingaw-ngaw na iyak mula sa playpen. Si Miguel kailangan na palitan ng diaper. Mabilis na lumapit si Sinag. Ako na, deklara niya. Kinuha niya si Miguel at inihiga sa changing mat. Kumuha siya ng diaper at wipes. Ngunit doon nagsimula ang komedya. Baliktad ang pagkalagay niya ng diaper. Ang tape ay napunta sa likod. Nang subukan niyang ayusin, dumikit ito sa kanyang kamay. Si Miguel naman ay tawa ng tawa na para bang alam niyang nahihirapan ang kanyang ama. Hindi na napigilan ni Dalisay. Isang malakas at masayang tawa ang kumawala mula sa kanya. Isang tunog na matagal nang hindi naririnig sa bahay na yon. Napatingin sa kanya si Sinag, hawak ang nakakatawang diaper. Sa halip na mainis, isang totoong nangiti ang sumilay sa kanyang labi sa unang pagkakataon. Mukhang kailangan ko pa ng maraming pagsasanay. Lumapit si Dalisay. Tumatawa pa rin. Heto po, tuturuan ko kayo, sabi niya, at magkasama nilang inayos ang diaper ni Miguel. Sa sandaling iyon, hindi sila amo at empleyado. Sila ay 2 taong nagmamalasakit sa isang bata. Isang maliit na pamilya. Nang matapos sila, at habang papalubog na ang araw, hinarap siyang muli ni Sinag. Ang kanyang mga mata ay seryoso, ngunit may kasamang pag-asa. Dalisay, mahina niyang sabi, "Pwede ka bang maghapunan dito sa amin?" Ang paraan niya ng pagtanong, ang paggamit niya ng salitang "sa amin" ay nagpatigil sa paghinga ni Dalisay. Hindi na yon ang tingin ng isang amo na nag-uutos. Iyon ay ang tingin ng isang lalaking sa wakas
ay natagpuan ang isang tunay na sinag, isang tunay na liwanag sa gitna ng dilim. Lumipas ang mga buwan na parang isang panaginip, ang Hacienda de Luz na dating naging saksi sa mga laso ng kasinungalingan ay naging isang tunay na tahanan, isang pugad ng pagmamahal na dahan-dahang binubuo ni Sinag at Dalisay. Kasama ang tatlong maliliit na anghel. Ang unang kaarawan ni Miguel, Gabriel at Rafael ay isang simpleng salo-salo sa hardin. Wala nang malalaking pagtitipon o mga pekeng ngiti. Tanging ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila ang naroroon. Si Manang Luningning na umuwi mula sa kanyang bakasyon, si Rina, ang matalik na kaibigan ni Dalisay, at ilang malalapit na kamag-anak ni Sinag. Habang pinapanood ni Sinag si Dalisay na masayang pinupunasan ang tsokolate sa mukha ni Miguel, isang damdamin ng kapayapaan ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Nakita niya kung paano sila nagtutulungan nang hindi na kailangan pang magsalita. Kapag si Sinag ang nagpapatulog kay Gabriel, si Dalisay naman ang naghahanda ng gatas ni Rafael. Kapag si Dalisay ang nagbabasa ng kwento, si Sinag naman ang nag-aayos ng kanilang mga laruan. Sila ay naging isang perpektong koponan, isang magkatuwang sa lahat ng bagay. Nang gabi ring iyon, matapos mapatulog ang mga bata, naupo silang dalawa sa beranda, nakatanaw sa kalangitan na puno ng bituin. Dalisay, mahinang sabi ni Sinag, ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Salamat. Tumingin sa kanya si Dalisay, nagtataka. Para saan po? Sa lahat, sagot ni Sinag. Hindi mo lang iniligtas ang mga anak ko mula kay Mahalina. Iniligtas mo rin ako mula sa sarili ko. Tumingin ito sa kanya ng diretso. Ang mga mata ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng buwan. Tinuruan mo akong maging isang tunay na ama, Dalisay. Ipinakita mo sa akin na ang pagiging magulang ay hindi tungkol sa paghahanap ng kapalit, kundi sa pagiging present, sa pagbibigay ng sarili mo nang walang hinihintay na kapalit. Naramdaman ni Dalisay ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Ginawa ko lang po ang nararapat. Mahal na mahal ko po ang mga bata. Alam ko, sabi ni Sinag. At nakikita nila yon. Nararamdaman nila yon. Ikaw ang naging ilaw nila. Naging ilaw ka sa aming lahat. Sa mga salitang iyon, naramdaman ni Dalisay ang isang bagay na matagal na niyang hinahanap. Isang pakiramdam ng pagiging kabilang. Ang Hacienda de Luz, na dati simbolo ng kanyang kahihiyan, ay naging lugar kung saan niya natagpuan ang kanyang kaligayahan. Dito, mahina niyang sabi, habang pinipigilan ang pangingilid ng luha sa kanyang mga mata. Dito ko po nahanap ang pamilya ko. Isang hapon, habang ang tatlong bata ay mahimbing na natutulog sa kanilang stroller sa ilalim ng puno ng mangga, tahimik na nakaupo sina Sinag at Dalisay sa damuhan. Ang ginintuang liwanag ng papalubog na araw ay nagbibigay kulay sa buong hardin. Walang nagsasalita. Hindi na nila kailangan. Sa loob ng maraming buwan, natutunan na nilang basahin ang isip at puso ng isa't isa sa pamamagitan lamang ng katahimikan. Tiningnan ni Sinag si Dalisay. Ang simpleng babaeng pumasok sa kanyang buhay sa gitna ng kaguluhan ay narito ngayon, ang nag-iisang tao na nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Ang pagmamahal niya para dito ay hindi dumating na parang isang bagyo, tulad ng naramdaman niya dati. Ito ay dumating na parang isang umaga, dahan-dahan, unti-unti, hanggang sa hindi na niya namamalayan na ang buong mundo niya ay napuno na ng liwanag. Tumingin din si Dalisay kay Sinag. Ang lalaking dati isang malayo at problemadong amo ay narito ngayon, isang amang buong pusong nag-aaruga sa kanyang mga anak, isang taong nagpakita sa kanya ng tunay na kahulugan ng pagpapatawad at pangalawang pagkakataon. Sa gitna ng katahimikan, dahan-dahang iniabot ni Sinag ang kanyang kamay at marahang hinawakan ang kamay ni Dalisay. Hindi ito isang kilos ng pagnanasa, kundi isang kilos ng pangako. Isang pangako ng pagsasama, ng pag-aalaga,
ng isang kinabukasan na sabay nilang bubuuin. Hinigpitan ni Dalisay ang hawak sa kamay niya. Nagtinginan sila at sabay nang ngumiti. Isang ngiti na nagsasabi ng lahat. Isang ngasang ngiti na puno ng pag-asa, pagmamahal at pasasalamat. Sa kanilang harapan, ang paglubog ng araw ay hindi isang katapusan. Ito ay isang paalala na pagkatapos ng bawat dilim, mayroong laging naghihintay na panibagong umaga. Hindi ito ang katapusan ng kanilang kwento, kundi ang simula pa lamang. At dito po nagtatapos ang ating kwento, ang Hacienda de Luz. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pag-ibig sa ating mga anak ang dapat na maging pinakamatibay nating gabay. Minsan, sa sobrang kalungkutan, tayo ay nabubulag at nakakagawa ng mga maling desisyon, ngunit ipinakita sa atin ni Sinag at Dalisay na hanggat ang puso ay tapat at ang intensyon ay dalisay, ang katotohanan ay laging mananaig. Ang tunay na liwanag ay hindi matatagpuan sa karangyaan o sa matatamis na salita, kundi sa simpleng pagmamahal at katapatan na kayang maghilom kahit sa pinakamalalim na sugat. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa ating kwento linggo-linggo. Ang inyong mga komento at reaksyon ang nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy. Ngayon, kami naman po ang magtatanong sa inyo, anong uri ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? Isang kwento ng pag-ibig na sinubok ng distansya? O baka naman isang kwento ng pamilya na may aral? I-comment nyo lang po sa ibaba at sisikapin naming matupad ang inyong mga hiling. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.